Anong topic nyo? Amski, anong topic daw natin? Papatunayan ni Sis Nelita na ang mga naniniwalang Diyos si Kristo ay Antikristo. Sige. Ako na mag-moderate sa inyo. Sige po. Yung rules po, yung standard, no? 15, 10, 10 lang, 10 lang 7, kaibigan 5. kasi ano tayo? 10, 10, 10.75 10, ba? 10.75? 10, 10, 7, 5. Ay, 10, 10, 7, 5. 10.75. Sayang. Oo, kasi alanganin ang oras ko. Kung nag-umpisa tayo ng 7:30, malamang 15 tayo. Alanganin ang Ayun na oras po. ko eh. Naka-live na. Sige. Start na, no? Magandang umaga sa lahat. Ay, hindi. Anong oras na ba? Tanghali na. Magandang Hapon na po. hapon sa lahat po ng nasa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa ating pong live dyan sa Facebook. Sa ngalan po ng Debaters Convention, meron pong dalawang panig na ang pag-uusapan sa hapon pong ito ay affirmative si Sister Nelita, patutunayan ni Sister Nelita na ang kumikilala na Diyos si Kristo ay mga Antikristo. Negative naman si Brother Ramsky. Ako ang inyong lingkod, Eric Dihing Dignos, si Maya Bru, sa ngalan po ng Debaters Convention at sa sponsor po ng Vitamin C, ay handog po sa inyo sa hapon pong ito ang isang, maginaang debate. Magkapatirang debate. So, hindi na natin patagalin dahil tumatakbo ang oras at bawat isa sa atin ay mayroon pong kanya-kanyang mga gawain. So, Sister Nelita, iset ko lang yung time mo kung kayo ay ready na, 10 minutes, no? Yes, 10 minutes. yes po, ready na. Wait lang, ayusin ko yung timer. Ayun. Wait lang ha. So, okay. Reminder, bago ko ibigay sa iyo ang 10 minuto, hinihiling ko po ang lahat ay mag-mute muna, kahit yung mga debaters, mute muna. At moderator side, pag sinabi na moderator's time, kailangan nyo pong tumigil para po sa kaayusan, no? At of course, categorical question must be answered yes or no. Then bibigyan ko kayo ng 20 seconds, no? Ano yan? Plain yan. Lahat ng pagsagot, maging categorical question, bibigyan ko kayo ng 20 seconds. That portion, gusto kong tanungin ang bawat debaters kung sang-ayon. Opo, sang-ayon. Okay, so ang atin pong oras ay 10:10, 7:7:5 ang conclusion. So as usual, ang magbigay po ng tawag dito sa conclusion, mauna ang negative. Ngayon, mauna po ang affirmative, no? So, kung ready na po ang affirmative side, kung mag-start na kayo ay pagaganahin ko na po yung oras. Okay po, maraming salamat po at magandang araw sa lahat. At sumaati nawa ang biyaya at awa at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at kay Jesukristong anak ng Ama sa katotohanan at pag-ibig. Muli po, ang patutunayan ko pong paksa sa araw na ito ay hindi po nangangahulugang saktan ko ang damdamin ni inuman, kundi ito'y pag-ibig ko sa aking kapwa na ilahad ang katotohanang makapagliligtas sa kanila at ibunyag naman ang kamaliang makapagpapahamak sa kanila. Ang layunin po ng aking pagbubunyag ng kamalian ay upang akayin ang tao sa katotohanan tungo sa kaligtasan. At sa aking pagbubunyag ng katotohanan ay hindi maiiwasang ibunyag ang kamalian, na ito'y ang mga kumikilala na si Jesus ay Diyos ay mga Antikristo batay sa nasusulat. Ito ang pag-ibig na tayo ay magsilakad sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa Kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. 2 Juan 1:6. At ano ba kaya ang narinig nating utos mula sa pasimula? Nasusulat at sinilata ito ng Diyos ng Israel, na siyang pinaglilingkurang tapat ng ating Panginoong Sukristo.
Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bakit nga ba sinabi ito ng Diyos sa pasimula pa lang? Na siya ang Panginoon mula pa sa pasimula at huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Bakit? Sagot ng Biblia ay ganito, sapagkat maraming mga mandaraya ang magsisilitaw sa sanlibutan. Sa makatwid ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman. Ito ang mandaraya at antikristo. 2:1-1:7. Sa pagpapatuloy natin ng usaping ito, kung kaya naman inutusan tayo ng Biblia na suriin natin ang mga nagsasabing sila'y sa Diyos. At sa paanong paraan ang panuri natin upang sa gayon ay makilala natin ang may espiritong sa Diyos? Sagot ng Biblia, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman, ay itao, ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus na siya'y nasa laman, ay itao, ay hindi sa Diyos. At ito'y sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na nga. At bakit tinawag ng Biblia na mga Antikristo sila yaong hindi pinapahayag na si Jesus ay naparitong nasa laman? Sa dahilang ang Jesus na pangalan na ibinigayan sa batang isinilang na si Maria na ang kasarian ay lalaki. Ibig sabihin, ang batang isinilang ni Maria na Jesus ay ipinanganak sa kasariang lalaki. At kapag lalaki, ibig sabihin yan ay tao. No, napariritong nasa laman. Kaya kung sino man ang mangaral ng ibang Hesus, maliban sa Hesus na anak ni Maria na isang lalaki, ay matakwil ayon kay Pablo. Ganito ang sinabi ng Biblia, ako'y namangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ebanghelyo kundi mayroon ibang nagsisiligalig at nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Galatia 1:6. Sa paanong paraan pinapasama ng mga taong antikristo o mga hindi nagpapayag na si Jesus ay tao? Na mga naniniwalang Diyos si Kristo, sa paanong paraan nila pinapasama ang ebanghelyo ni Kristo? Ito'y sa dahilang ang ebanghelyo ni Kristo ay wala siyang ibang Diyos na ipinakikilala sa mga tao maliban ang isang tunay na Diyos, ang Ama lamang. 1:17-3. Subalit, itong mga hindi nagpapahayag na si Jesus ay tao at nagsipangaral ng kasamaan sa mga tao na di umano ay may iba pang tunay na Diyos, ang anak ng Diyos na buhay, ay nagsipangaral ng ibang ebanghelyo ni Kristo, no? Na nagpapakilala na hindi naman sinabi ni Kristo na ako ay Diyos, kundi ang sinabi niya, ako ay tao na nagsasalita ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Ito ang ebanghelyo ni Kristo na pinasama naman ng mga taong nagsipangaral ng ibang Hesus, no? Subalit, ang mga nagnais na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo ay nagsipangaral nga naman na si Jesus ay Diyos. Na kailan may hindi itinuro sa ebanghelyo ni Kristo na ako rin ay Diyos na gaya ng Ama. Kaya naman, ano Kristo na ito na nagsusumikap na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo? Sagot ng Biblia. Kahakimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa pinangangaral namin sa inyo ay matakwil. Sapagkat ang Jesus na ipinangangaral ng mga apostol ay hindi Diyos na Hesukristo. Bagkus, taong Kristo Jesus na pinatnubayan ng Diyos ng mga gawang makapangyarihan, tanda at kababalaghan. Gawa 2:22. Na taong Kristo Jesus na ating tagapamagitan sa Diyos. Unang Timoteo 2:5. Kaya naman, natatakot ng lubha ang mga apostol na baka kayo ay madaya at mangaral kayo ng ibang Jesus na hindi nila ipinangangaral. Ganito ang sabi ni Pablo, ngunit ako'y natatakot na sa anumang paraan kung paano
Si Eva na daya ng ahas na sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay na puso at pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangangaral o ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. 2 Korinto 1:3-4. So, napakasama ang mangaral, ang isang mangangaral apostoles o ipinangaral man ni Kristo. Bakit masama? Sapagkat ang Okay, salamat po. Sapagkat ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang utos ng Diyos Ama. At ano nga ang utos ng Diyos Ama? Ang sabi ng Diyos Ama, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. Kapag ipinangaral mo si Jesus na Diyos, instead na ang ipangaral mo ay Jesus na Kristo na anak ng Diyos, ay hindi ka na kabilang, hindi ka na magiging tagasunod ng katotohanan, kundi kalaban ka na ni Yesu Kristo. Tatawagin ka ng Antikristo dahil ang ipinapangaral ni Panginoong Yesu Kristo sa kanyang sarili, ako ay taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Iba yung Diyos na ipinapakilala niya, ang Ama, ang makilala ka Ama na iisang tunay na Diyos. Yun ang napakinggan ni Panginoong Hesus na tao na nagsasalita siya ng katotohanan sa atin. Bukod pa dito, ang wakas ng mga bagay ayon sa Biblia, ito ang nakasulat. Ito ang wakas ng mga bagay na lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad pati ng mga kubling bagay o maging mabuti man o masama. So, ang tungkulin, ang buong katungkulan ng tao na sinasabi na ito ang wakas ng mga bagay, ay tuparin ang sinalita ng Diyos sa pasimula pa. Bakit? May babala kasi ang Biblia na maraming mandaraya kung hindi tayo manatili sa utos ng Panginoong Diyos Ama sa pasimula pa lang. Sabi, ang mga hindi pinapahayag na si Hesus Kristo ay napariritong nasa laman ay itaw ay mandaraya at antikristo. So, kung hindi nino man sinunod ang utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko at siya ay nagpatuloy siya ng pagkakaroon ng Diyos sa harap ng Diyos Ama. Ito ngay ang Panginoong Hesukristo. Ang kalalabasan niyan, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang hindi nananatili sa akin ay parang isang tuyong sanga na itatapon sa apoy. Bakit? 20 seconds. Kasi, maraming salamat. Kasi ang mga salita ng Panginoong Sus, ang ebanghelyo ng Panginoong Sus, ay siyang inutos ng Diyos Ama na sabi ng Diyos Ama, pakinggan ninyo ang aking anak. Ito ang aking anak. Pakinggan ninyo siya. At sa kanyang pangangaral, wala siyang ibang ipinangaral na Diyos maliban ang Diyos na Ama. Maraming salamat po. Time. Maraming salamat, Sister Nilita. That's the end of 10 minutes affirmative presentation is brought to you by Vitamin C. At kung gusto nyo pong mag-avail, open na po yan sa online, sa Shopee. At of course, meron din tayo mga merchandise tulad ng mugs. Kung gusto nyo po nag-coffee tuwing morning. At gusto nyo ng t-shirt. And I'm hoping na lahat ng kulay maging available. So as of now, meron po tayong white t-shirts and black. No? At alam ko, any sizes provided po. So, yun po ay hatid sa inyo ng Debaters Convention. Ngayon po ay tutungo tayo sa cross-examination. Set ko lang, no? 7 minutes. Kung ready na po si Bro Hamski, papaganahin ko na po ang 7 minutes mo. Okay, Sis Nelita, ito po yung tanong ko. Napakasimple.
Sa lahat ba ng binasa mong talata, meron kang nabasa na ang kumilalang Diyos si Kristo ay Antikristo? May mababasa ka ba? Oo o hindi? Oo, mayroon. Pakilatag anong Sa talata? Okay. 2 Juan 1:7, ang sinabi doon, ang hindi kumikilala na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay itao, ay mandaraya at antikristo. Kabaliktaran nito, ang kumilala na si Jesus ay Diyos ay Next mandaraya question. at antikristo. Okay, ang tanong ko po, Sis Nelita, maliwanag. Meron ka bang nabasa doon sa, sige, unang Juan 1:7, ang sabi, ang kumilalang Diyos si Kristo ay Antikristo? Meron ka bang nabasa o wala? Uulitin ko, ang hindi Categorical nagpapahayag. ang tanong ko. Okay, Categorical, okay. meron ka bang Kung nabasa o gusto wala? mo ng letra por letra na mababasa, wala. Pero nandoon ang essence ng hindi kumikilala na si Jesus ay tao. Ang ibig sabihin, kumikilala na Diyos si Kristo. Okay. Next question ko, nabanggit mo na ipinangaral ni Kristo, yung ipinangaral ni Kristo. Meron ka bang mababasa sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Kristo, ang tumawag sa aking Diyos ay Antikristo? May mababasa ka ba, Sis Nelita? Kung berbate na naman ang iyong hinihingi ay wala tayong mababasa. Ngunit, ang sinabi niya, may isang Diyos lamang ang Ama. Kapag dinagdagan mo yan, ikalaban ka na niya. Okay. Noon bang sinabi ni Kristo na may isang Diyos lamang ang Ama? Sinabi ba niyang, ako ay magiging Antikristo? May nabasa ka ba doon, Sis Nelita? Meron o wala? Wala po siyang sinabi na siya ay Antikristo. Si Jesus po ay isang matuwid na saksi sa Diyos Ama. Ang tanong ko, Kung Sis ano Nelita, ang sanilita, noon bang wala po sinabi siyang, hindi po siya. Okay, Sige. noon ba sinabi ni Kristo na meron isang Diyos lamang ang Ama, sinabi ba niya na kapag tinawag siyang Diyos din doon ay magiging Antikristo yung mga tatawag sa kanyang Diyos? May nabasa ka bang ganun? Meron o wala? Wala pong nakasulat doon. Ang kanyang aral lamang ay makilala. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka na iisang tunay na Diyos. Yung kadyon, yung Ama yun. Yung ka na binabanggit niya, yung Ama at hindi kanyang sarili. Okay. So, yung talatang ginamit mo sa John chapter 17 verse 3, sister, hindi mo ba nabasa doon na ginamit yung conjunction na kai sa Greek? Nabasa mo o hindi? Wala pong, hindi po Greek ang gamit ko, kundi sariling ating wika, Pilipino. Okay. So, ibig mong sabihin, doon sa original language ng Biblia, hindi mo alam yung syntax ng ginagamit mong talata. Alam ko ang kahulugan ng, kasi kung pagdating sa Greek, isasalin yan sa Pilipino, no? Kaya sa Pilipino ako nagbabasa sapagkat mahal ko ang sariling atin. Okay, next question ko, Sis Nelita. Alam mo ba na iyong kay na ginamit doon ay conjunctive na tumutukoy kay Kristo at ang Ama para makilala bilang totoong Diyos na tunay, iisang Diyos na tunay? Alam mo o hindi mo alam? Hindi ko po tatanggapin yung sinasabi mo, bagamat ay hindi ko alam yung sa Greek, hindi ko po tatanggapin sapagkat walang sinabi dyan na kami ay Diyos. Ang sabi ni Kristo, makilala ka, ibig sabihin singular form of God. Ang sinasabi Okay. niya, hindi makilala kami, walang sinabi. Okay, kailan po ba ginagamit ang conjunctive, Miss Nelita? Kailan po ba ginagamit iyon? Kapag conjunctive yung kay? Gaya ng sinabi ko sa iyo, sa Pilipino lamang ako nagbabase at hindi sa Greek. Okay, next question ko, Sis Nelita. Noon bang tinawag ni Tomas si Kristo na Panginoon ko at Diyos ko? Sinabi ba sa kanya ni Kristo, ikaw ay Antikristo? Meron ka bang nabasang ganon? Meron o wala? Hindi po yan ang latag ko, kaya hindi ko po yan sasagutin. Okay. Kasi ang sabi mo, yung naniniwalang Diyos si Kristo ay Antikristo. Okay? Magbibigay ako ng Sa example ngayon. Ang example ko ngayon sa iyo, si Tomas, tinawag niya si Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Ibig mo bang sabihin, Antikristo si Tomas? Una sa lahat, ang unawa ni Tomas ay hindi mo unawa. Si Tomas ay isang Hudyo at ang Hudyo ay may kinakilala lamang batay kay Jesucristo. May kinikilala lamang na Diyos ang Ama nila. Nabanggit mo yung mga Hudyo, sis. Yun bang mga Hudyo na sinabihan ni Kristo na sila ay sa Diablo sa Juan 8:40? 44, sorry. Sila ba ay naniniwalang Diyos si Kristo o naniniwala silang tao si Kristo?
Sila'y sa dyablo sapagkat hindi nila pinapakinggan ang salita ni Kristo. Hindi yun ang, No. ang tanong ko. Sila ba ay naniniwalang tao si Kristo o Diyos si Kristo? Naniniwala. What's the time? Yes. Bro, Hamski, warning. So, patapusin mo yung 20 seconds niya bago ka mag-next question. Okay, Malinaw? okay. Sorry, Sige. moderator. Time resume, ang may natira Okay. pa na 1 minute and 53 seconds. Okay. So, ang 20 seconds mo matatapos sa 1:43. Time start. Okay, Sis Nalita, uulitin ko yung tanong ko. Yun bang mga sinabihan ni Kristo na sila ay sa diablo? Sila ba ay naniniwalang Diyos si Kristo o sila ay naniniwalang hindi Diyos si Kristo? Pakisagot. Okay. Sila'y naniniwala na tao si Kristo, ngunit hindi nila pinaniniwalaan ang salita ni Kristo na siya ang Mesaya ng Diyos. Okay, next question ko sa iyo, Sis Nelita. Noon bang tinawag ni Juan yung salita, no, o yung verbo na Diyos, which is si Kristo, sa Juan 1:14? Si Juan ba ay tinawag ding Antikristo? May nabasa ka ba? Hindi ko pulatag yung mga question mo eh. Mr. Moderator, magtanong lang po siya sa nilalatag. Next question. Okay. Yun. Okay, so next question, Sis Nelita. Since tinitindigan mo dito na ang mga niniwalang Diyos si Kristo ay mga Antikristo, no? Pwede ka bang magbigay sa akin ng mga, let's say, ng verse sa Biblia na direktang nagsasabi, ang naniniwalang, nawala siya. Ako na. Okay, so yung time po, paki-ano lang. Okay. Nandito ako. Okay, Sis Nelita, ulitin ko yung aking katanungan. Pwede ka bang magpakita ngayon ng letra por letra nagsasabi sa Biblia, ang naniniwalang Diyos si Kristo ay mga Antikristo? Meron ka bang maipapakita sa akin? Una sa lahat, okay. Hindi, kung litra por litra na naman ang hinahanap mo, wala akong mapapakita sa iyo. Ngunit, sa 2:1, 1:7 ay malinaw ang nais iparating. Ang nagpapahayag na si Jesus ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Okay, next question ko, Sis. 1:4. 2:4. Okay, thank you po. Next question ko. Si Kristo ba, Sis, ay naparito sa laman o nagsimulang laman? Ayon sa nasusulat, napariritong nasa laman. Time. Ano ang ibig sabihin sa'yo kapag sinabing, okay, salamat, moderator. So, maraming salamat, debaters, sa inyo pong sagot tanong. So, ang debating ito hatid sa inyo ng Debaters Convention sponsored by Vitamin C. If you want to boost your immune system, lalo na sa panahon ng pandemya, para lumakas at ating kalusugan, just avail Vitamin C. Open na sa online. Okay? So, Brother Hamski, kung kayo ay ready na, ibigay ko sa iyo ang 10 minuto for your stand. Okay, maraming salamat po sa inyo. Unang-una po, lilinawin ko po sa inyo na wala pong mapapatunayan dito si Sis Nelita sapagkat kaming mga Katoliko ay naniniwala na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Colosas 2:9, no? Naniniwala kaming si Kristo ay naging tao, kaya nga si Kristo ay naparitong sa laman, naging tao, no? Filipos 2:5-8 at yung mababasa po natin sa Juan 1, no? 14 na ang sinasabi sa atin ay ganito. At nagkatawang tao ang verbo at nanirahan sa piling namin. Kita namin ang kanyang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So mababasa po natin dito na kaming mga Katoliko, kami po ay naniniwalang si Kristo ay naparitong sa laman. So ibig sabihin ngayon, wala kaming pagtatalunan ni Sis Nelita doon kay Kristo na paniniwalaan dapat na naparito sa laman. Ngayon, ang pag-uusapan namin, kung yun bang mga naniniwalang si Kristo ay Diyos ay mga Antikristo, wala po kayong mababasang ganun sa Biblia, no? Wala po kayong mababasang ganun sa Biblia, bagkos iyon po ay nasa unawa lamang ni Sis Nelita, no? Nasa unawa lamang niya. Ang sabi po dito sa unang Juan, no? Dito sa unang Juan 2:22 ay ganito. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Kristo ay hindi ang Kristo?
Hindi pala sinabing hindi ang Diyos o Diyos. Ang nagsasabing si Kristo Jesus ay hindi ang Kristo, siya ang sinungaling. Ang sino mang nagsasabi nito ay mga antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Kaya nga sabi ni Kristo sa 1:30, ako at ang Ama ay iisa. Ano po ba ang kalikasan ng Ama? No? Ano ang kalikasan ng Ama? Ang kalikasan ng Ama ay Diyos. Kaya nga ang sabi dito sa 23, ang di kumilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag kinilala nino man ang Anak, kinilala rin niya ang Ama. Ano po ba ang patutuo ng Biblia patungkol sa pagkilala natin sa Ama at sa Anak? Ano po bang masasabi ng Biblia? Basahin po natin dito sa 1:1:18. Ang sabi dito, kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos, monogenes Diyos sa Greek, na lubos na minamahal ng Ama. So, Diyos ang Ama, Diyos din ang Anak. Ngayon, kung ang Ama at ang Anak ay iisa, sabi nga ni Kristo sa 1:30, ako at ang Ama ay iisa at ang Ama ay isang Diyos, ano ba ang kalikasan ng Ama na kay Kristo? Di ba? Ang kalikasan po ng Ama na kay Kristo, iyon po ay ang divine nature. Babasahin po natin sa Colosas 1:19. Sabi dito, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak. Anong kalikasan yon? Dito sa 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos kahit na siya'y nagkatawang tao, Sis Nelita. Ngayon, tanong ko kay Sis Nelita, yung kay Tomas kanina, si Tomas ba tinawag niya si Kristo na Diyos Siya ba ay antikristo? Sabi niya, hindi daw. Iba daw ang kaisipan ko, iba ang kaisipan ni Tomas, hindi daw naunawaan ni Tomas. Paano hindi mauunawaan ni Tomas? No? Basahin nga natin ang tagpong yun. Sabi sa 1:20-28, no? Nakita ni Tomas si Kristo. Sinabi niya, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Anong sabi sa kanya ni Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi mo nila ako nakita. Kaya pinalakas siya ni Kristo, hindi siya sinaway ni Kristo sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Ngayon, yung mga kumikilalang Diyos sa Biblia, si Kristo, never po silang tinawag na antikristo, no? Kagaya ni Juan sa 1:1 at saka 28. Tinawag po niya si Kristo ang verbo na Diyos, pero hindi siya naging antikristo. Walang mababasa itong si Sis Nelita doon sa Biblia na yung mga alagad na tumawag kay Kristo na Diyos ay mga antikristo. Tinawag din ni Apostol Pedro na Diyos si Kristo dito sa Tito 2:13. Basahin natin. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Jesucristo po pala ay Diyos, sabi ni Pablo. Pero si Pablo, hindi po siya antikristo. Walang mababasang ganon. Sirain po natin yung 1:17:3 niya. Sabi sa 1:17:3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. No? Ginamit po dito yung conjunction na at or kai sa Greek, which is conjunctive. Ibig sabihin, idinudugtong niya. No, hindi po ibig sabihin na kapag singular na sinabing ikaw ay makilala nila bilang tunay at isang Diyos ay hindi nakasama si Kristo. Kasi same po dito sa Genesis chapter 7 verse 23 yung nangyari yung konteksto ng pagkakasulat, no? Ang sinabi po dun sa Genesis, no? Ang wait lang. Sa Genesis chapter wait lang. Okay, saka ko nang babalikan 'yon. Na same din po yung pagkakasulat niya sa John chapter 17 verse 3. Na si Noah lamang ang naligtas at ang 8 niyang kasama. Same po sila ng pagkakakonstruct doon po sa John 17:3. At sa John 17:3 sinasabi makilala ang buhay na walang hanggan. Sino po ba ang buhay na walang hanggan? Basahin po natin dito sa unang Juan. No, dito sa unang 1, ipinapakilala po na sa atin yung buhay na walang hanggan. 1:2:25, ganito ang sinasabi sa atin. At ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sa
Unang Juan 5:20, ang sabi dito ay ganito, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino po ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na pinatutunayan ng 3 unang Juan 2:25. Hello po? Time na po ba? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, okay? So maliwanag po na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at siya din po ay tunay na tao na naaayon sa tinitindigan ng Iglesia Katolika. So ibig sabihin ay walang nabuwal, no? Walang ibubuwal itong si Cisnelita sa kanyang sinasabi, walang katotohanan papupuntahan ang kanyang sinasabi sapagkat hindi naman tatama sa akin 'yon. Kasi kami naghahayag kami na si Kristo ay naparitong sa laman. Naghahayag din naman kami na si Kristo ay Diyos, gaya ng ipinapahayag sa atin ng Biblia, ng mga apostol. Sinabi sa Biblia, sabi ng Diyos, wala siyang ibang kikilalaning Diyos. Tama. Wala siyang ibang kikilalaning Diyos, which is yung mga hindi tunay na Diyos. Ang Ama kaya, kinilala ba niya ang kanyang anak na isa ding Diyos, pero sila ay iisa lang? Opo, basahin natin dito sa Hebreo 1:8. Ang sabi ng Ama sa kanyang anak, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So ibig sabihin, maging yung Ama ay kinilala ang anak bilang tunay na Diyos. No? Yung Ama ba, Antikristo, Cisnelita? Hindi po. Ang Antikristo dito ay yung hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laman, kundi inihahayag nila na si Kristo ay nagsimula dito sa laman. Kapag sinabi nating naparito sa laman, to come in flesh or came in flesh, ibig sabihin, siya ay nag-anyong tao ayon sa Filipos 2:5-8 at sa Juan 1:14. Nag-anyong tao siya, pumunta siya dito sa atin, no? Sa anyo ng tao. Siya ay nagkalaman. Hindi sinabing si Kristo ay nagsimula dito sa laman. Kaya si Cisnelita, no, 10 ng mga kasama niya, sila yung naghahayag na si Kristo ay nagsimula dito sa laman. Kasi hindi sila naniniwalang si Kristo ay may pre-existence Hindi sila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Bagkus naniniwala silang si Kristo ay tao na agad, nagsimulang tao dito. Ibig sabihin sila ang tumatanggi na si Kristo ay naparito lamang. Naparito sa laman. Hindi sinabing siya ay nasumpungan dito na siya ay nagsimula dito bilang laman. No, magkaiba pong bagay yon kahit pa doon sa pahayag ng mga scholars. So dito nalangtad din po na sa Tagalog lang pala nagbabatay itong ating katunggali na si Cisnelita, no? Hindi niya pinag-aralan yung syntax ng Greek at yung mga biblical languages, kahit yung pinakasimple lamang, para sa ganun ay hindi siya maligaw, no? Delikado po yan, Cisnelita, no? So ang ano ko sa iyo, ang payo ko sa iyo, i-accept mo ang tunay na aral, ang aral na itinatag ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia Katolikang aral. Amen. Time. Okay, salamat Bro Hamski sa iyong 10 minutong presentation. At ang presentation na yan ay hatid sa inyo ng Debaters Convention at sa sponsor po ng Vitamin C. Hindi C, may nag-comment sa vitamin C daw. No, vitamin C. Siguro i-correct ako ng kung mali yung aking pong pag-pronounce. Anyway, so tuloy po tayo sa atin pong debate. So kung ready na po si Sister Nelita, ay ibibigay ko po ang 7 minuto para po sa kanyang cross-examination. Kung mag-start na kayo, papaganahin ko po yung oras. Okay, maraming salamat Mr. Moderator Shimaya Bro at sa aking katunggali na si Hamski Ray ng RCC. Ngayon po ay una kong katanungan sa iyo. Hamski, ano ang utos sa pasimula tungkol sa pagkadiyos? Ang utos mula sa pasimula ay makilala ang iisang Diyos, wala nang ibang Diyos, kaya naniniwala kami na ang Ama, ang Anak, kabilang ang Espiritu Santo ay iisang Diyos. Sinabi, ang salita ba ng Panginoong Diyos sa kanyang kautusan na sinabi niyang ako ang Panginoong Diyos,
ay kasama na ba doon ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo? Yes po, kasama na po doon ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang nagsasalita po diyan ay yung Diyos mismo na may tatlong persona, no? Yung iisang entity na Diyos, hindi doon sa persona, yung iisang Diyos mismo. Kaya nga sinabi niya, ako. Ayan. Ako. So, bigyan mo ako ng Bible dictionary na ang ibig sabihin ng ako ay plural at hindi singular. Okay. Hindi ko na kailangan Bible magbigay dictionary, ng Bible kailangan dictionary sapagkat Okay. hindi ko sinasabi dito na yung salitang ikaw ay plural. Ang sabi ko Mr. dito, yung salitang ikaw ay singular pero tumutukoy doon mismo sa entity ng iisang Diyos, hindi sa persona. Sinabi mo, next question. Sinabi mo na ako ang Panginoong Diyos ay kasama na doon ang Anak, Ama at Espiritu Santo. Ngayon, hinihingian kita ng definition, no, ng kahulugang ako, kung plural ba yan o singular. Okay. Pwede bang Sinabi ko na magbigay sa ka? iyo na singular yung ako, no? Sapagkat yung Diyos na iisa sa Biblia, iisa naman talaga. Pero ito ay binubuo ng tatlong persona. Kaya nga sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, no? Kaya nga sinabi ng Ama sa unang bahagi, ako nga. Ang sabi din ni Kristo, Next ako nga. question. Ayun yung sabi. Okay. Dako ako sa pangalawang kong katanungan. Okay. May mababasa ba tayo sa Juan 1:14 na may nababasa ba tayong Kristo doon na nagkatawang tao? 1:14. 14. May mababasa ba tayong Kristo na nagkatawang tao? Yes, mababasa natin yon batay sa konteksto at diwa. Pakibasa ng salitang 1:14. Kristo. Oh, ang sabi doon, Stop ang the salita time, ay stop naging the time. tao. Stop the time. 4 minutes and 31 seconds. Okay, Sister Nilita, warning. Kailangan tapusin yung 20 seconds niya. Nagta-time po ako. Ako po ang mag-declare kung next question. Malinaw po? Yes, but I have my objection, Your Honor. Ang sinasabi ko, may mababasa ba tayong Kristo sa Juan 1:14? Letra por letra po ang hinihingi ko. Okay. May Kristo na nakasulat. Kapag letra por letra ang hanap mo, sister, wala akong ibibigay na letra por letra. Pero binabasahan kita ayon sa unawa ng Biblia. Ang sabi doon, ang salita ay naging tao. Sino ba yung salita? Iyon ay si Kristo. Iyon si Jesus. O, yun ang sagot ko sa iyo, sister. Okay. Dako ako sa unang Juan 2:22. Yes. Sa iyo bang pananalig, ipinahayag mo ba si Jesus na Kristo o ipinahayag mo siya na Diyos? Ipinahayag ko siya na Kristo at ipinahayag ko din siya na Diyos at ipinahayag ko din siya na tao gaya ng sinasabi ng mga nasa Biblia. Okay, magbigay ka na sa akin ng talata na may nakasulat Kristo na Diyos sa Biblia. Hindi ko na kailangang ibigay pa na yung Kristo ay Diyos, no? Kasi tinukoy na mismo doon na ang anak ay Diyos. Yung anak, siya din po ang Kristo. Si Jesus, siya din po ang Kristo. So, hindi ko na kailangan pang sumunod doon sa kagustuhan mo sapagkat malinaw naman na ang sinasabi sa Biblia, iyong anak, which is ang Kristo ay Diyos. Sinabi mo na ang kalikasan ng Ama ay Diyos. Tama ba? Ngayon, Tama. ano naman ang kalikasan ni Kristo? Ang kalikasan ni Kristo ay dalawa, no? Nasa kanya ang kalikasan ng Ama, which is ang pagiging Diyos, divine nature, at nagkaroon din siya ng kalikasan ng tao, human nature, noong siya ay na-incarnate. Yan ang sagot ko. So si Jesus ba ay laman at espiritu nung nasa lupa siya? Siya ba ay may laman at espiritu rin? Yes, nung of nasa course. lupa siya? Ni Kristo ay may laman at may espiritu. Kagaya din nating mga tao, siya din ay naging tunay na tao. Ibig sabihin, meron din siyang kaluluwa, meron siyang katawan, meron siyang espiritu. Kompleto lahat yan, sister. Okay. Dako ko sa 1:20-28. Sino ang ipinakilalang Diyos ni Kristo sa kanyang mga alagad? Ang ipinakilala ni Kristo na Diyos sa kanyang mga alagad ay ang iisang Diyos. Kasama doon ang Ama, kasama doon ang Espiritu Santo. So magbigay ka sa akin ng talata na may mababasa yung sinasabi mo. Okay, dito sa Marcos 2:79, yan, sinitas ni Kristo diyan ang Shema doon sa Deuteronomy 6:4 at saka natin gagamitin din ang Mateo 28:19 kung saan ay sinabi doon na bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So nandun Next ang question. konteksto ng talata.
Ang mga Hudyo ba ay nananalig ng maraming Diyos na lampas sa isa? Hindi sila nananalig sa maraming Diyos, no, na lampas sa isa. Naniniwala sila sa isang Diyos na siyang nakasulat sa Shema, Hear, O Israel, our Lord God is one, pero yung one na ginamit doon ay may plurality. Yun ang sagot ko sa iyo. Okay. Sa Titus 2:13, sino ang kilalang Diyos ni Pablo? Okay, sa Titos 2:13, si Kristo ang tinutukoy ni Pablo dyan. No? Kapag gagamit ka ng Granville-Sharp's rule, no, malalaman mo na si Jesus Christ yung ating tagapagligtas at Diyos dyan na sinasabi ni Pablo. Sapagkat Ngayon, conjunctive yung ginamit dyan. Okay. Magbigay ka sa akin ng pahayag ni Pablo na si Jesus ang Diyos ko na kinikilala. Pahayag ni Pablo. Okay, andito. Yun na mismong binasa ko sa iyo na Titos 2:13, kinikilala na mismo ni Pablo na Diyos si Kristo. Filipos 2:5 hanggang 6 at Colosas 2:9, iyon ang mga pahayag ni Pablo na si Kristo ay Diyos. Roma 9:5. Okay. Okay, dako ako sa John 17:3. Sinabi mo na si Jesus at ang Ama ay iisa doon ng pagka-Diyos. Ngayon, may Yes. mababasa ba tayo sa sinabi ni Jesus na makilala kami na iisang Diyos? Hindi Dahil yan ganyan. ang panindigan mo. Okay. May Walang mababasa mababasa ba tayo? ganyan Wala. na ayon sa iyong unawa. Walang mababasa ganyan ayon sa iyong unawa. Doon tayo sa talagang konteksto. Kaya sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. At merong Next question. conjunction. So, ang pagpakilala ba dyan sa John 73 kay Jesus, sinugo ba o Diyos? Walang problema kung ang pinakilala diyan ay sinugo, no? Pero ang makikilala siya diyan bilang Diyos, pero automatic na makikilala din na siya ay sinugo sapagkat sinugo nga siya. Yung Ama hindi nakasugo yun. Kaya nga, makilala ka, Time. okay, at ako na sinugo. Time. Okay, maraming salamat po sa cross-examination sa affirmative side. So bago tayo tumungo sa rebuttal portion 10-10-7, so ang debate pong ito sa hapon ito ay hatid po sa inyo ng Debaters Convention sponsored by Vitamin C. Yan, yung nag-comments dyan. Hindi vitamin C, kundi vitamin C to boost your immune system. Just avail. This is available sa online. And of course, we have merchandise like mugs at para gamitin po ng pag-coffee, pag meron pong sharing and debate sa Debaters Convention, like maging sa t-shirt din, available po yung white and black t-shirt. So just PM sa atin pong dito po sa Debaters Convention. Okay, so proceed sa atin pong rebuttal portion. Kung ready na po yung affirmative side, 10 minutes para sa iyo. Gagana po pag nag-umpisa na kayo magsalita. Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. Moderator, at sa aking katunggali at sa mga nakikinig. Ngayon po ay oras ng aking rebuttal. Una kong katanungan, ano ang utos na sa pasimula tungkol sa pagkilala sa Diyos? Ang sagot niya, ang makilala lamang ang iisang tunay na Diyos. At dinagdagan niya pa. May dagdag pa ang iisang Diyos na sa kautusan ni Moses. Ang dagdag niya ay ganito, ang makilala na ako ang Panginoong Diyos ay kasama na doon ang Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Iyan pong pahayag niya ay wala po sa nasusulat sa kautusan ng Diyos, no? Sa pasimula pa. Yan ay kautusan ng kanyang simbahan, Katoliko, na ipinahayag naman sa mga tagasunod na si Hamskirei. Sapagkat kung babase tayo sa kautusan ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos na ako, singular yan at hindi plural. Sinabi niya na singular, no? Ngunit sa isang banda, nagpatunay siya na plural din. Singular at plural ang tingin niya sa ako. So mga kaibigan, paki-check lang po, paki-double check lang po sa inyong Bible Dictionary kung ano po ang salitang ako. Yang bupa ay plural o singular. Kayo na po ang mag-isip. Ngayon po, dadako ako sa aking katanungan sa kanya na ipinahayag ba si Jesus? Na paano ba ipinahayag si Jesus? Na siya ba ay Kristo o siya ay Diyos? Ang sabi niya dalawa.
Dapat ipahayag si Kristo na siya ay Kristo na at Diyos pa. Pero yan ba kaya ang pangangaral ng ating Panginoong Kristo na ipahayag siyang Kristo na at Diyos pa? So kahit isa-isahin niyo po ang mga 4 na gospel, wala pong nasusulat doon o sa mga sulat man ng apostol na sinasabing Kristo na at Diyos pa. So sa madaling sabi, ang aking katunggali na si Amskiri ng RCC, huwag kayong padadaya, siya po ay nagdagdag ng nasusulat. Sapagkat wala po tayong mababasa ni kahit sa anong hibla ng Biblia na sinasabing Kristo na at Diyos pa si Jesus. Kundi ang mababasa nating tagapamagitan natin sa Diyos ay taong Kristo Jesus. Malinaw yan sa 1 Timoteo 2:5. So, ayon kay Pablo, huwag kayong hihigit sa nasusulat. Yan ang paalala ni Pablo sa atin. Ngayon, dako naman ako sa katanungan ko na ano ang kalikasan ni Kristo? Na sabi niya, nasa laman at nasa espiritu ay ang kanilang panalalig na dugma na si Jesus ay Diyos na at tao pa. Yan yung ibig sabihin na nasa kalikasang, nasa laman at nasa espiritu. Dugma nila yan na tao na at Diyos pa. Ngunit, ano ba ang kalikasan ni Panginoong Kristo since na hinulaan siya sa aklat ng mga propeta? Ang sabi ni Propeta Isaias sa kalikasan ni Panginoong Kristo, taong nagdala ng ating mga kasalanan, no? Taong biyasa sa karamdaman. So wala po doon sa hula pa lang, walang nakasulat na tao na at Diyos pa. So sa hula pa lang, malalaman mo na itong aking kausap ay nagsasalita ng kabulaanan sa usaping ito, mga kaibigan. Sapagkat siya ay nagdagdag ng mga nasusulat na hindi naman sinulat o ipinangaral ng sinumang apostoles o propeta ng Diyos o lingkod ng Diyos na si Kristo na ay Diyos ay tao at Diyos at tao pa. So malinaw po no, ang kanyang mga pahayag ay hindi batay sa nasusulat ng kanyang mga kasagutan. So tinanong ko na naman siya dito sa sino ang ipinakilalang Diyos ni Kristo. So ang gamit niyang sagot ay Trinidad na naman daw ang pinakilalang Diyos ni Kristo dito sa 2:29. Dahil daw ang gamit dito ay ikad. Oh. Ang hindi niya nalalaman na ang ikad ay gamit rin yan sa absolute one God. Pag sinabing absolute one God, ibig sabihin, yan yung Shimaa ng mga Hudyo, mga kaibigan. Shimaa yan, hindi yan ikad na kanilang Trinitarian creed. Kundi ang ikad na gamit ng mga Hudyo is absolute one God. Kaya nga, kahit sa anong mga sulat sa lumang tipan, ang gamit lagi ng ating Panginoong Diyos Ama ay ako. Oh? At ang gamit lagi ng kanyang mga propeta, ikaw lamang mag-isa ang Diyos. No? Yan yung sa Deuteronomy 4:39. Sa lupa man o sa langit. So ang mga propeta o ang Panginoong Diyos gumagamit ng ako means singular na pagka-Diyos, absolute one. No, lagi niyang sinasabi na kapag ikad tumutugma na sa kanilang paniwala. Siyempre paniwala nila yan Ikad is Trinitarian God. Pero hindi yan ang katotohanan mga kaibigan. Huwag padadaya ang sinuman. Dahil ang sinumang ang nagdadaya o mandaraya ay hindi yan maliligtas. So dako na naman ako doon sa sinabi ni Thomas daw na Panginoon ko at Diyos ko. Sa una pa lang, sa simula pa lang, kung titingnan na natin ang credo ng Hudyo, hindi naman Trinitarian creed yan no? Kaya kung sabihin ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, hindi yung Diyos doon, si Jesus na binabanggit ni Tomas, no? Iba ang pinakilala ni Kristo na Diyos ni Tomas. Sino? Sabi ni Kristo, Ama, ipinakilala kita sa mga taong bigay mo sa akin. Sino ba yun? Nung manalangin si Panginoong Kristo sa Diyos, binigay sa kanya ang 12 apostoles. So, ang ipinakilala ni Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, walang iba kundi ang Ama lamang. Gaya ng sabi niya sa Juan 20:17 na aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Malinaw ang pahayag ni Panginoong Kristo. Hindi siya nagpapahayag na Trinidad na Diyos ang kilalanin niyo. Wala ni isang single verse na sinasabi ni Panginoong Sus na ang Diyos natin ay Trinity God. Wala kahit isang single verse na sinabi ni Kristo. Sa makatwid,
itong aking kausap ay nagdaragdag ng kanyang pananalig sa hindi naman pananalig ni Panginoong Hesukristo. Ito pa dangerous to our soul kung ating papanigan ang kanyang mga pahayag. Ngayon dako na naman ako sa Titos 2:13. Sinabi niya na ang kinikilala ni Pablo na Diyos ay si Kristo. No? Nang hanapan ko kung saan ipinahayag ni Pablo na si Kristo ang Diyos ko, wala siyang maibigay. Wala naman talaga. Dahil sa unang Korinto 8:6, ang ipinahayag ni Pablo na Diyos sa ganang atin ay may Diyos lamang, may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang mga bagay at tayo ay sa Kanya. Kanya na naman ang banggit. Kanya na naman ang banggit, hindi sinabing sila, no? Kapag sinabing Kanya o may isang Diyos ang Ama, automatic yan, hindi binabanggit ang Trinidad niyang Diyos, kundi ang binabanggit na Diyos ni Pablo ay walang iba, kundi ang Ama lamang. So sa 2:13, kanyang unawa lang pala ito na ginagamit niya dito, dahil ang sabi ni Pablo sa Tito 1:4, ang Diyos na sinasabi niya doon, no? At ang tagapagligtas si Jesucristo, ang Diyos ay yung pinahayag niya na may isang Diyos lamang, ang Ama. Ang Ama yun. Kapag tumutukoy si Pablo na isang Diyos, ang Ama yan, gaya ng mga unang panulat niya na biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos na Ama ng Panginoong Jesucristo. Yan kung magpahayag si Pablo kung sino ang kinikilala ng Diyos, no? Sabi ni Pablo, huwag kayong hihigit sa nasusulat. Subalit malinaw ang ating napakinggan, walang hindi siya nakabase sa nasusulat, kundi outside the Bible ang kanyang sinasabing mga kasagutan sa atin. So huwag kayong padadaya, maging listo kayo sa pakikinig. Kung yan bang sinasabi niya ay nasusulat o sariling haka-haka lamang. So dako na naman ako doon sa sinabi niya sa Hebreo 8. Sinabi niya na tunay na Diyos daw ang pagkilala ng Ama sa anak. Wala namang sinabi doon na tunay na Diyos. No? Wala namang sinabing tunay na Diyos. So nagdagdag na naman siya ng nasusulat. Masama po yan. Kasi po, kung pag-uusapan lang ang Diyos dyan, hindi naman tinawag lang yan Kasi si Propeta Moses, ginawang Diyos, pero hindi Diyos. No? Yung mga hukom sa awit, mga Diyos, pero hindi Diyos. Bakit pagdating kay Kristo nang tawagin ng Ama na Diyos, Diyos na? Hindi gayon. Kung paano tinawag ang mga hukom sa kalikasan nila ng mga Diyos ay tao, kung paano si Moses na ginawang Diyos ay tao sa kalikasan, ay gayon din naman si Kristo. Bakit? Ipinakilala ni Kristo, hindi siya nagkulang na pakilala sa atin Hindi niya inilihim ang kanyang kalikasan sa atin na ako'y taong nagsasalita ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos Ama. So, magkaiba po ang pinakinggan, yun ang Diyos Ama na ipinakilala niya sa mga apostol. At iba rin yung nagsasalita ng katotohanan, yan po ay tao sa kalikasan. So, ang aking pinatutunayan dito na bakit ang mga nagsisipahayag na si Kristo ay antikristo dahil sa pasimula pa lang ng utos ng Diyos Ama, ipinaalala niya na manahan kayo sa utos sapagkat maraming mandaraya ang paparito. Yan nga ang naparito, ang mga nagpapahayag. Time. Okay, thank you, Sister Nelita, for your 10 minutes rebuttal. And this debate is brought to you by Debaters Convention, sponsored by Vitamin C. If you boost your immune system, just avail, and this is available in our online. And also we have merchandise. You can avail mugs and t-shirts, white and black. Okay, before I give 7 minutes to Brother Homsky, I would like to remind the debaters that this is a rebuttal portion. Any question must be accepted as long as it is related to the topic. Hoping na malinaw yan. So if Brother Homsky will read it, then I will start the time. Okay, Sis Nelita, napakasimple po ng tanong ko. Ikaw ba ay naninindigan bilang isang Kristiyano o isang Hudyo? Ako ay naninindigan bilang Kristiyano sapagkat kung ano ang Diyos ng mga Hudyo ay siya ring Diyos ng mga Kristiyano. Roma 3:29.
Okay. So, ginamit mo kanina ang kredo ng mga Hudyo, tama ba? Tama. Okay. So, ibig mong sabihin ngayon, hindi kredo ng Kristiyano ang ginagamit mo, kundi kredo ng mga Hudyo. Gaya nga ng patutuo ni Pablo na ang Diyos baga ay Diyos lamang ng mga Hudyo. Hindi baga siya rin ang Diyos ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Kaya kung paano magkredo ang Hudyo, ganun din ang kredo ng tunay na Kristiyano na may isang Okay, Diyos next. lamang ang Ama. Next. Okay, next question ko sa iyo, sis. Doon sa ekad, kapag ginamit yung absolute, mag-a-agree ka ba sa akin na ang absolute ay ang divinity o ang kalikasan ng Diyos na iisa lang? I agree that if said absolute one, not two, not three or four, but only one. Absolute one is only one. That's what, Okay. Yan ang ano ko, sagot ko. Thank you very much. So, ibig mong sabihin ay naniniwala ka na ang divinity ng Diyos ay iisa lamang, tama? Iisa lamang na only one. Hindi, ang tanong ko yung divinity. Divinity, iisa ang divinity. Iisa ang divinity. Sa pagka-Diyos, ang pagkilala ko sa Diyos ay isa lamang, hindi dalawa, tatlo na naging isa. So, absolute one, only one. Okay. Nabanggit mo kanina ang patungkol sa kalikasan at kalagayan. Alam mo ba ang pinagkaiba ng kalikasan at kalagayan, sister? Ang kalikasan, ito'y tumutukoy sa, halimbawa, ang Diyos Ama ay, ang kalikasan niya ay espiritu, at ang kalagayan naman ay kalagayang tao, so may laman at buto. Yan Hindi po. ba ang espiritu ay kalagayan, sis Nelita? Ang espiritu ay kalikasan ng Diyos. Hindi ba ang kalikasan ng Diyos ay ang divine nature? Yes, divine nature of God. Okay, yung divine nature ba pareho ba sa spirit, sis Nelita? Divine is, tumutukoy yan sa kanyang pagka-Diyos. Siya ay banal, hindi nakikita, lahat ng katangian bilang Diyos, which is divine. So ibig mong sabihin, kalikasan nga at hindi kalagayan. Sabi ko nga, ang kalagayang tao, nasa laman at buto. Kapag sinabi kong kalikasan Diyos, espiritu, walang laman at buto. Okay. Hindi ba't dalawa lamang ang kalagayan, sis Nelita? Ang kalagayan ng isang tao at kalagayan ng espiritu. Di ba? Kalagayan? Iba po kasi ang kalikasan eh. Kalikasan ng Diyos ang tinutukoy. Ang kalikasan ng Diyos ay para lang sa Kanya yon na espiritu siya. Ang kalagayan naman nating mga tao, para lang din sa atin na may laman at buto. Okay. So, ibig mong sabihin, pareho ang kalagayan ng Diyos at sa kanyang kalikasan. Ganun ba, sis Nelita? Ang kalikasan nga, sabi ko sa iyo, ang kanyang kalikasan ay espiritu. No? Sa kalagayan niya, sa kalagayang pagka-Diyos, nananatili siyang espiritu na walang laman at buto. Okay. Sa Colosas 2.9, sis Nelita, Colosas 2.9, yun bang pagka-Diyos ni Kristo doon, sinabi bang kalagayan or likas? Ang nakasulat doon, likas na sa Kanya ang pagka-Diyos. Ibig sabihin, yung kalikasan ng Diyos Ama ay ang buong kapuspusan ng kalikasan ng Diyos Ama ay nasa Kanya. Okay. Sabi mo kanina ang kalikasan ay espiritu. Si Kristo ba espiritu, sis Nelita? Ang likas na binabanggit doon sa 2.9 ay yung mga katangian ng Diyos, no? Ang likas na binabanggit doon sa 2.9 ng Colosas ay yung mga katangian ng Diyos Ama na nasa kay Kristo din naman. Iwag mong ipaghalo ang yes. Okay. Yes, Next question ko. So, ibig mong sabihin, sis Nelita, ay hindi mo talaga alam ngayon kung ano ang tinatawag na kalikasan at hindi mo alam ang tinatawag na kalagayan. Gaya ng sinabi ko, alam ko no? Kapag sinabi ko ang likas ng Diyos ay espiritu, walang laman at buto yan. Kapag ikinapit mo naman yung likas dito kay Kristo sa 2.9, attributes yan ng God, no? Attributes yung mga katangian ng God na kay Kristo din naman. Hindi Next mo pwedeng question. ipagsama ang 4.24 ng Juan. Okay, next Question. question.
Sinabi mo, walang sinabi na tunay na Diyos sa Hebreo 1:8. Ibig bang sabihin may sinabi doon na peking Diyos si Kristo? Wala rin akong sinabi, wala ka ring sinabi. So, ibig mong sabihin, kung hindi tunay na Diyos pala si Kristo doon, ano si Kristo doon? Tinawag lamang siya na Diyos. Ibig sabihin, siya ang magdadala ng salita ng Diyos, authority. No? Yung tinawag authority. Saan Siya mo ang mababasa? magdadala ng... Okay, sorry. Saan mo mababasa sa Biblia na kapag tinawag na Diyos ay magdadala ng authority na Diyos? Ibig sabihin nga, kapag sinabing tinawag, dahil maraming tinawag ang Diyos na mga Diyos sa mga hukom, tinawag sila ng mga Diyos. Sila ba'y Diyos na sa kalagayan? Hindi, mga tao sila sa kalikasan. Tinawag, ginawa rin naman si Moses na Diyos. Ibig bang sabihin, Diyos na si Moses? Hindi, kundi siya ang nagdala ng salita ng Diyos kay Pharaoh. Ngayon, dito naman kay Kristo. Next question. Doon tayo sa Juan 20:28 kasi nabanggit mo si Tomas kanina, sister, no? Kailan ginagamit ang dative case na auto kapag ang kausap ay iisang tao? Kailan ginagamit? Ano? Pakiulit. Okay. Alam mo ba ang gamit ng dative case na auto kapag ito ay ginamit sa taong kausap? Alam mo o hindi mo alam? Yan po ay kaalamang pansalibutan. So, hindi po ako nagsusumikap sa kaalamang pansalibutan, kundi kung ano ang itinuturo sa akin ng Espiritu, yan lang din po ang sasabihin ko. Ang tanong ko sis, alam mo ba o hindi mo alam? Hindi ako nag-aral po dyan sa mga ganyan. Okay. So, ibig mo sabihin pala sis, ay lumulusong ka sa isang debate na hindi mo pala pinag-aralan. Time. Okay, salamat. Okay, maraming salamat po sa pagsagot sa pag-cross-examine. So, hatid po sa inyo ng Debaters Convention ang debate pong ito na dalawang panig na mahusay ng pagtatalumpati regarding po sa kalagayan po ng Panginoong Hesus Kristo. So, hindi na tayo magtagal at kung ready na si Bro Hamski, no, bibigyan kita ng 10 minutes sa iyong... Okay po. Ayan. Okay, sige, time start. Okay, hindi ko na po sinundan yung ibang mga sinabi ni Sis Nelita kasi wala pa rin po siyang napatunayan na ang mga tumatawag kay Kristo na Diyos ay mga antikristo, no? Napunta-punta siya sa iba't ibang mga paksa. Ang paksa namin, patutunayan niya na ang mga tumatawag na Diyos o naniniwalang Diyos si Kristo ay antikristo. Wala siyang napatunayan. Hindi nga niya nabanggit sa ikalawa niyang tindig. Unang-una po, nais kong ipapansin na hindi pala alam nitong si Sis Nelita, kaya kailangan nating pangaralan ang pagkakaiba ng kalikasan o nature at ang kalagayan o state. Kapag sinabi po nating kalikasan, tumutukoy po ito sa nature ng Diyos, yung divine nature, divinity of God. Kapag tao naman po, it's the human nature, humanity of the person. Kapag sinabi nating kalagayan, ito po ay kapag sa Diyos, tumutukoy po ito sa pagiging espiritu, kalagayang pagiging espiritu. Kapag naman po tumutukoy tayo sa isang tao, ang kalagayan po ng tao ay tao. So dalawa po ang kalagayan or state. Human state o pagiging tao at saka yung pagiging espiritu. Ayan, okay. So hindi po alam ni Sis Nelita yan. Anyway, wala po siyang nabasa, Wala po siyang nabasa doon sa aking mga tindig, ay doon sa kanyang mga nilatag na ang tumatawag or naniniwalang Diyos si Kristo ay antikristo. Sabi doon, Sis Nelita, wag mong daragdagan, wag mong babawasan. Bakit ka nagdagdag, Walang ganong mababasa sa Biblia. Ang sabi doon, yung hindi naniniwalang si Kristo ang Kristo, siya ang antikristo, antichrist. Hindi sinabing ang naniniwalang Diyos si Kristo ay antikristo, Sis Nelita. Wag kang magsariling puro-puro, Hindi din alam ni Sis Nelita doon sa Hebrews chapter 1 verse 8 na hindi yun tumutukoy sa authority. Hindi yun tumutukoy sa authority, Sis Nelita. Tumutukoy talaga yun sa anak bilang Diyos at akma yun sa turo namin ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos at ang Espiritu ay Diyos. Kaya hindi mo na kailangang baluktutin pa. Ganun din naman sa 1:20-28, sabi ni Kristo, na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Wala namang problema doon kung tawagin ni Kristo na Diyos ang kanyang Ama kasi Diyos nga. Ganun din ang Ama, tinawag na Diyos si Kristo sa
sa Hebreo 1:8 kasi Diyos nga si Kristo, no? Saka doon tayo sa unang Korinto 8:6. Alam kong pagdedebatehan nyo to ni Brother Anthony, so hindi na kita gigipitin dito, no? Nakahanda na para sa iyo ang dapat mong paghandaan, no? Kasi sa unang Korinto 8:6, tunay naman yun, Sis Nelita, wala naman akong tutol doon. Iisa lang talaga ang Diyos, ang Ama, na siyang pinagbuhatan ng lahat ng bagay. May kama. At saka isa ang Panginoon, ang anak. So ibig bang sabihin, iisa din ang Panginoon. Hindi na Panginoon ang Ama. Kung ganun yung logic mo, Sis Nelita, iisa lang ang Panginoon ayon sa Biblia, Sis Nelita. No? Iisa lang ang Panginoon ayon sa Biblia, yung likas talaga na Panginoon. Saka, dun sa mga ginamit niyang mga verse, no, kahit gumamit pa siya ng Shema, ganun, wala namang problema kasi ekad nga yun. Tinanong ko siya kung kung agree ba siya sa akin na ang divinity ay absolute one, hindi siya makasagot ng diretso kasi hindi nga niya alam. No? Hindi alam ni Sis Nelita na ang divinity ay isa lang talaga. Kaya nga absolute, Sis Nelita Pero kapag yung ekad, hindi mo mababaliktad na ang nakalagay doon ay plural talaga, hindi yakid. No? Tumutukoy ito sa isang Diyos na may loong tatlong persona. Kaya kapag sinabi yung salitang ikaw o kaya ako ng Diyos, no? O kaya tinawag siyang ikaw, tumutukoy yun sa Diyos talaga. Pero meron iyong tatlong persona. Inuulit ko, Sis Nelita, ang Diyos iisa lang niyan, pero may tatlong persona. No? Nilinaw ko lang kayong mga theological terms at saka yung mga yung sa mga Bible, no, sa Christology, kasi hindi mo siya maunawaan. Ginamit niya ang unang Timoteo 2:5. Wala namang problema na meron tayong tagapamagitan sa Diyos. We have three main objectives for this session. The first one is we are going to determine functions and relations. Kung ano yung kalikasan doon sa Second, Colossus 2:9. illustrate functions through mapping diagrams, sets, and graphs. And finally, you're going to represent real-life situations using functions. Kalikasan kay Kristo. Anong kalikasan What's na yun? in? Yun ang What you see on the screen right now is a crossword puzzle. Exactly. We have here 5 descriptions of different terms that is related to your junior high school mathematics. These are necessary terms for us to proceed with our new lesson. Okay? So, you can pause this video and try to recall those important terms. I'll give you time. 44. Sabi Go niya, ahead. ang inyong Pause ama the ay video. ang Diablo. Are you done? That Ano ba ang sounds paniniwala great. ng mga Hudyo, So Sis let's Nelita? reveal the Naniniwala sila na answers. si Kristo So ay for hindi number Diyos. 1, let's have number 1 Kaya down. nga sabi nila sa kay Kristo, A rule bagamat that isa kang relates tao ay values nagpapanggap from a kang set Diyos, of gusto nila values, siyang which we patayin, call gusto as nila siyang, domain, to a second set of batuhin values, kasi which nga we siya call ay as range. Diyos, nagpapanggap na Diyos para sa kanila. May pusong Hudyo pala itong si Sis Nelita, no? And then hindi niya masagot kanina yung tanong ko about sa mga apostol, kung yung mga apostol ba ay antikristo, naniniwala silang Diyos si Kristo, sabi hindi daw niya tinindig, nandun na yung premise ng aming usapan. Kasi naniniwala sila Kailangan mo pa bang baliktadin yan, Sis Nelita? No? Hindi mo na kailangang baliktadin pa yung katotohanan na binabasa natin sa Biblia. Malinaw no? Pati sa Apostol Pablo, tinawag ni Apostol Pablo na Diyos si Kristo. Tinawag din naman ni Pedro na Diyos si Kristo. Tinawag ni Juan na Diyos si Kristo. Tinawag ni Propeta Isaias na Diyos ang isisilang na sanggol. No? Naihula ang mga yan. At si Kristo din, no? Although walang letra por letra inangkin ni Kristo na siya ay Diyos sapagkat hindi nga siya magpapatotoo sa kanyang sarili. 1:5:31 hanggang 32. Hindi siya magpapatotoo ng What do you kanyang think? sarili. Kaya nga sa The answer is 2 relation. So let's put it in 3:5 hanggang 8, marapat na magkaroon tayo ng kaisipang na kay Kristo Jesus din naman. Ano yon? Sapagkat siya ay, kahit na siya ay kapantay ng Diyos, hindi niya ito pinagpilitan, yung pagpapakumbaba. Hindi alam ni Sis Nelita yung pagpapakumbaba ni Kristo. Our Yun yung crossword dapat nating puzzle, taglayin na relation. kaisipan, ang pagpapakumbaba gaya ni Kristo. Number Anyway, 3 down. tinuruan ko lang naman si Sis Nelita Blank dito ng tamang hermeneutics at saka exegesis ng mga talata para hindi siya maligaw kasi nagiging tunog system siya dito. At unang-una, inuulit ko, wala po siyang naitindig, wala siyang napatunayan na ang mga kumikilalang si Kristo ay Diyos ay mga antikristo. No? 3 Kung minutes. sasabihin niyang tao si Kristo, walang problema sa amin yun sapagkat naniniwala kami na si Kristo ay tao at tunay na Diyos. Maraming salamat po. 2 minutes and 48 seconds pa. Ililit mo ba? Meron pa pala. Sorry. Okay. Akala ko time na po, no? So, Sis Nelita, ayun, doon pa lang sa nakita ko, no?
doon pa lang sa pangunawa mo sa kalagayan at kalikasan ay hindi ka na pwedeng makipag-usap patungkol sa mga isyong ito kapag Christology ang pag-uusapan, because this involves the metaphysical let's say interpretation of the Bible. It's not always na yung haka-haka mo lang or eisegesis mo, Sis Nelita, hindi pwede yan, no? Kaya napakalinaw ng Biblia. Tinawag nilang Diyos si Kristo, tinawag niya taken in a specific order. No? What do Magiging you call Diyos, this? tatawaging Diyos. Blank pair. No, ang pangalan The ng answer batang is, sisilang. it's an ordered Tinawag niya pair. Apostol Very Juan good. sa Juan So let's put it in our crossword puzzle. Now to clarify 18, about ordered pairs, na Diyos si Kristo. Ganun we din have sa here an unang example. Juan, Remember that ordered pairs are a 5:20 sequence na Diyos of si two Kristo, siya ang elements. buhay na walang Like for hanggan. this Tinawag example, ni Apostol 1 and Pedro 2, na Diyos si they Kristo are or si Jesus. enclosed in a Sa, parenthesis and they are sa separated by kanyang a comma. sulat, tinawag din naman ni Apostol Okay, that's an Pablo na si ordered pair. Kristo ay Diyos. Titos 2:3, Let's proceed to the next one. How about across? 2:5 Number hanggang 2, 8, the set of all x Roma or 9:5, input values. Can you Colosas recall? 2:9, We have at here marami your pang mga clues. talata sa O Biblia. and I Tinawag for din ni the Apostol second Tomas and the second na to Diyos si the last Kristo letter. sa And the answer is domain. 20-28 ng Juan. Right, So napakaraming tumawag kay Domain. Kristo Let's na review Diyos about kasi domain. naniniwala sila at ang mga When we say unang domain, Kristiyano look at the na si example. Kristo We ay have four Diyos, yung sets kanyang or we have pagpapakilala four ay ordered Diyos, pairs in no? this set. Pero siya ay 1, nagpakumbaba, 7, no? 2, Palibhasa 6, nasumpungan sa anyong 3, tao, 5, sabi and dun sa 4, Pilipos, 4. no? Palibhasa Now, siya ay what nasumpungan sa is anyong our tao, domain kaya hindi here? na siya Our ipinako, domain no? are the Siya first ay elements namatay, no? inside Naging the masunurin sa parenthesis or kamatayan kasi first hindi nga siya element in nakilala. each of the No? ordered Hindi nga siya pairs. nakilala. So Mismo that Ama na means nagsabi, it's 1, no? Ang 2, iyong 3, and luklukan, O 4, Diyos, which ay serves as our magpakailanman. domain. Hindi yan authority, Sis Delita. Pero kung authority yan, no? How about game for pa rin number yan, kasama 4, pa rin yan sa across? pagka-Diyos ni Kristo Collection lahat-lahat. of No? Kasama lahat yan. well-defined and No? distinct So, objects si called Nelita, lumayo ng elements topic, that hindi niya share tinindigan a na common naniniwala kay Kristo ay characteristic. Diyos. You have Ay this mga when you're antikristo, still in kundi grade napunta 7. kami sa general The answer Christology, is, no? Patungkol sa pagka-Diyos ng well ating done, Panginoon that's Jesucristo na set. unfortunately, hindi SAT pala for kayang set. panindigan ni Sis Nelita. Last no? one, Na kapag across nagipit siya, number sabihin 5. niya, hindi ako sa The set of all Y or makamundong mga output kaalaman. Siya kanina values. nagtatanong What do sa you akin call ng that? mga Bible Your dictionary. clue there is it ends with letter Dapat E. maging patas ka, Sis Nelita. You already have no? the domain. Maging patas ka sa This is the pagpapatunay pair mo. of domain. No? Hindi yung That means magpapalusot we ka are na kasi referring hindi to mo the alam ang range. isasagot mo. Okay, we have Be completed honest. our crossword Huwag tayong puzzle. But mapra- before that, let's clarify Anyway, on range. na-appreciate ko Now, naman using siya the kasi same kaya naman example niyang for the domain, lumaban. we have Kahit here papaano. this Maraming set of salamat. ordered pairs. We already have 1, 2, 3, 4 Okay, as our maraming domain salamat, earlier, Bro right? Hamsi, Now sa this iyong, time, the 10 range minutong is presentation these hatid sa values. inyo ng The Debaters second Convention, element of each ordered sponsored pair by or the Y Vitamin value. G, What boosting values? your immune system, What do you call just that? avail. Your And clue this is there, available to called our elements online that Shopee. And also we have mugs and t-shirts. If you want to avail this, just PM sa atin pong administrator. Okay, hindi na natin patagalin kung ready na po si Sister Nelita sa kanyang 7 minutong cross-examination at lahat po ng tanong ay available at as long na related po sa topic. Sister Nelita, are you ready? Yes. Ako po ay handa na. So, batay sa iyong mga pahayag, ang katanungan ko ay, maaari ka bang magbigay ayon sa iyong credo, kung may nasusulat ba yan sa Biblia, na Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo? Okay, share a makapagbibigay common ako pero hindi sa characteristic? letra por letra. You have this Ang when ating you're still batayan in ng grade Diyos Ama, 7. Anak, Espiritu The Santo answer ay sa is, Mateo 28:19. well done, that's sapagkat set. ang Ama doon ay SAT Diyos for at set. inihanay sa Kanya ang Anak at Last ang one, Espiritu Santo. across number Therefore, 5. Diyos Anak The at Diyos set of Espiritu all Santo. Y Yun ang or sagot ko sa iyo. output values. So, ang What do you bigay call mo ba that? na Your clue there is it ends with na letter talata E. ngayon ay You already have the nagtuturo domain. ng pagka-Diyos? Godhead This ba is yan? the Godhead pair ka ang of binigay domain. mong talata? That means we are referring to the range. Okay, we have completed our crossword puzzle, but before that, let's clarify on Pwede akong range. magbasa, Sis Nelita. Now, using the Pakistop same mo na yung- example for the domain, tayo we have moderator, here this babasahin set ko of lang ordered pairs. Granted. We already have 1, Granted. 2, 3, 4 Ang as sabi our dito, domain Sis earlier, Nelita, right? okay na po. Now, Ang this sabi dito time, sa the Mateo range 28:19 is ng these The Voice values. Bible, The second "Go out and element make of each disciples in ordered all pair the or the nations, Y
values. ceremonially wash That them will be through 7, baptism 6, in the name 5, of the and 4 triune in God, this example. Father, Son, and Holy Spirit. Yun ang sagot ko What's sa iyo, new? Nelita. Okay. What makes Next question. relation Okay. a function? Ipinangaral ba yan ni Kristo na ang Diyos natin ay may A tatlong function persona sa isang Diyos? is a special Yes, kind of Sister Nelita, relation ipinangaral because niya, it hindi follows an explicit. Kaya extra nga nabanggit rule. niya sa Ama, Just like a Anak, relation, Espiritu a function Santo, is also a doon set sa of ordered Mateo pairs. 28:19. At However, kinote niya ang Shema take note of ng mga this, Hudyo, which is ekad every ang ginamit. X Kapag sinabing value ekad, must be one with associated to Okay. only Kung one hindi explicit Y yan, ibig value. mong sabihin I nagdagdag repeat, ka lang ng Diyos Anak, every Diyos X Espiritu value Santo sa Mateo must be 19, associated to nagdagdag ka lang only ng mga one salita doon. Y. Kung hindi Hindi naman ako pala explicit na nasusulat, Hindi ako nagdagdag, Sister Lita, kasi batay yun sa konteksto ng buong kasulatan. No, ang Ama ay Diyos. So ibig sabihin ang Anak at Espiritu sa ay Diyos sapagkat sila ay may iisang I pangalan. value. That's No? the So, most important nandun tayo sa part of this konteksto. lesson. Hindi lang tayo Remember that. nagbabatay sa letra That's por for the letra. kung definition of hindi ka our nagdagdag, function. pakibasa sa Mateo 19, Illustrations kung will may help Diyos us a Anak yan lot at Diyos to Espiritu, learn pakibasa kung functions hindi ka easily. nagdagdag. So we have here Nasabi ko na mapping, sa'yo kanina, sets, and binasa ko na graphing. kanina, A bautismo ni function sa ngalan is a ng Ama, special ng Anak type at of ng Espiritu relation. Santo. Always remember Ang sabi that. ko, ang In indig which ko, hindi each iyon, element of the domain let's say, is paired verbatim with mababasa, pero exactly nasa one konteksto at element diwa, in the ayon din range. sa iba pang mga A suporta mapping shows sa how the Biblia. elements are paired. Next So, question. nabanggit It's mo rin na like mga a tinawag na flowchart si for a Jesus function, ay tinawag showing na the Diyos si input Kristo. and the output Ngayon, of bigyan mo values. kami ng Like this. talata ng Biblia na The verbati domain na for the Diyos si first set Kristo para and the mapaniwalaan natin. range for the second set. Ano yon? Now, Verbatim in na Diyos this si Kristo? mapping, let's Ayan, identify napakit mo if this is Okay. a function Sabi ko or kanina, not a Diyos si function. Kristo o How kaya do si we do Jesus that? ang anak. Sabi ko, meron Record. o kaya, no? Kaya wag mong hanapin sa akin, letra por letra, yung Good Kristo, grammar no? and spelling Na are important. Diyos. But Kasi, if you want to write maliwanag naman essays sa that mga talatang inspire, binigay ko sa iyo, gaya sa Juan 20:28, Every X value 1:1, must be 1:18, associated to Roma only one 9:5, Y value. 1:8. So So, basing on aaminin that, mo ngayon na let's try to kung check walang if mababasa every na element letra in por our letra ay domain nagdagdag is ka na naman sa associated to nasusulat na only Kristo one lang ang value in nasusulat. our range. Nagdagdag ka na Let's naman sa focus nasusulat. on this part. Our domain A is associated to Roman numeral 1. So that's 1 is to 1. That's the correspondence. Second domain or second element B, that is Wait lang po, meron daw pong associated to maingay, sabi ng only mga nagko-comment. one Y value. That Pakimute po is sana Roman siguro. numeral 2. Here, Paki-off yung C, paki-mute. third element of our domain, Okay, wala na. May Sige. maingay nga. Okay, next Ay, question po. Dibcon, May maingay nga po. Si Brother parang Jeron sa inyo ata yan, yan. sa Manalite yan. Paki-mute yung nyo, mic. Sino Okay na yung yan. paki-mute na lang? Oo nga, May meron. nag-English, may Sino ba yan? nag-English. Meron bang nagla-laptop dyan para makikita kung sino yung naka-open? Makita ba dyan sa iyo, Dibcon? Hindi. Okay. O, wala Nawala na. na po. Okay, sige. Time resume. Ang yung Time resume, oras Sister ay Lita. 3 minutes and 33 seconds. So, time Okay. resume. Okay. Sa pagpapakilala ng Diyos Ama kay Jesus, paano niya ipinakilala ito sa Matthew 16:17? Pwede mo bang sagutin? Paano ipinakilala ng Diyos Ama si Jesus sa kay Pedro? Okay, paano ipinakilala ng Diyos Ama si Jesus kay Pedro? Iyon nga yung pagpapakilala mismo ng anak sa Ama at sa kanyang sarili. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi mo pwedeng hanapin na ang Ama mismo ang nagpakilala kay Kristo or sa Diyos kay Pedro sapagkat ang nasa bagong tipan ay si Kristo na si Stelita. Next question. Uulitin ko ang tanong. Sa pagpapakilala ng Diyos Ama kay Jesus sa Mateo 16:17, paano ipinakilala? Stop the time. Ay, maingay talaga. Pakiayos mo yung tanong mo si Stelita. Helicopter, no? Okay. Okay, meron pong 2 minutes and 47, Sister Nilita. Paki-refresh yung question, time start. Sa pagpapakilala ng Diyos Ama kay Pedro, pagpapakilala ng Diyos Ama kay Jesus, kay Pedro, ano ang pagpapakilala ng Diyos Ama
kay Apostol Pedro Okay. tungkol sa kay Jesus Okay. sa Matthew Okay, ayun nga. 16:17. Sa Matthew 16:17, no, ipinagpakilala na si Kristo ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino ba ang anak ng Diyos na buhay? 1:1:18, siya ang bugtong na Diyos, monogenes Theos. Yun ang sagot ko sa iyo, sis. Sa makatwid, hindi ipinakilala ng Ama na si Jesus ay Diyos? Ipinakilala ng Ama na si Jesus ay Diyos. Hebreo 1:8, ang sabi ng Ama sa anak, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yun ang sagot ko, Sis Nelita. Okay. Sinabi mo na ang mga apostol na mga Hudyo ay kumikilala rin na si Jesus ay Diyos, tama ba? Yes, ang mga apostol na Hudyo na naging mga Kristiyano ay kumikilala na si Kristo ay Diyos. Kagaya ng mga sinitas kong talata sa kanina. Okay. Mali ba si Pablo nang sabihin niya na ang Diyos ng mga Hudyo ay siya lamang? Siya lamang? Mali ba si Pablo doon? Hindi siya mali doon sapagkat ang tinutukoy ni Pablo dyan na siya lamang ay ang Diyos na iisa na mayroong tatlong persona, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang problema dyan, Sis Nelita. So, pakibigyan mo nga ako ng kapag sinabing siya ay tumutukoy sa tatlong persona, bigyan mo ako ng talata sa Biblia. Kapag kasi ginamit ang salita. Sinabing siya, talata sa Biblia, ha? Pakibigay nga. Ito ang aking sagot, hindi ayon sa iyong sariling kapakahuluganan. Kapag sinabing siya na may tatlong persona, ito ay pronoun, no? Pronoun. Tumutukoy ito sa iisa lamang, iisang pangalan, siya. Iyon nga, yung nasa 28:19 ng Mateo, no? Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iisang pangalan, kaya nga ang pronoun niya, siya o ako. Okay. Sa Juan 2:7, ang sabi dito, yung mga hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparitong nasa laman ay Antikristo. Ipinahayag mo ba siyang, sa iyong pananalig ngayon, ipinahayag mo ba siyang sulid na nasa laman o may iba ka pang pagpapahayag sa kanya? Walang mababasa dyan na siya ay solid na nasa laman. Ipinapahayag namin na si Kristo ay naparitong sa laman, tunay na tao at tunay na Diyos. Huwag mong dagdagan sis yung nasa talata. So, asan dito ang nakasusulat na tunay na Diyos sa 2:1:7? Hindi pinag-uusapan dyan ang tunay na Diyos, Sis Nelita. Okay. Okay, sige, tapusin mo yung kasi pumasok yung huling tanong. Hindi pinag-uusapan dyan, Sis Nelita, ang tunay na Diyos. Pinag-uusapan dyan yung about sa Antikristo at ang pagpapahayag kay Kristo na naparitong sa laman. Out of context. Sige, thank you. Okay. So, that's the end of rebuttal portion. So, bago tayo po dumako sa conclusion. So, maraming salamat, debaters. And of course, dyan sa live, no? Kung mayroong mga katanungan dyan, kung mayroong shoutout dyan. So, time po ng DivCon, no? Na i-shoutout yung kanila pong sino-sino po sila. Sino-sino po sila dyan. Hindi ko nakikita. And of course, habang tinitingnan po ng DivCon yung nasa live, so gusto kong batiin, no? Ako po si. So happy good afternoon, no, sa lahat. Ilipin Basa, of course, ang ating pong debater, Samskiri, Sister Nelita, of course, DivCon at Heron Montemayor. So maraming salamat po sa pagsuporta. So, wala po ang DivCon. Since na wala ang DivCon, this debate is brought to you by Debaters Convention, sponsored by Vitamin C. So, if you want to boost your immune system, just avail online, available na sa online. And of course, meron tayong mugs and t-shirts. So, okay. So, let's proceed. At tungo po tayo sa atin pong conclusion, 5 minutes conclusion. At of course, same as sa atin pong kaugalian, maging sa rules na ang mauna po ay ang atin pong negative side. Okay po, Bro Hamski, are you ready? Yes po. Ayan, ready ang tunay na aral. Okay? Ay, wait lang. Oo, tama, ikaw pala negative. So, okay? Yes po. Time start? Salamat. Unang-una po, no, nagpapasalamat ako kay Sis Nelita pero mamaya ko na siya papasalamatan ng buo. Ayan po. So,
Ayun po, wala pong naitindig si Sis Nelita. Wala naman akong kailangang tindigan dito, no? Wala po siyang naitindig doon sa aming paksa na patutunayan daw niya na ang mga naniniwalang si Kristo ay Diyos ay mga antikristo. Wala siyang naitindig. Nalihis po yung aming paksa at tumalon-talon siya sa general na Christology na usapin. Hindi naman pagka-Diyos ni Kristo ang usapan. Ang usapan namin, ipoprove ni Sis Nelita na yung mga naniniwalang si Jesus Christ ay God ay antichrist. No? Maliwanag kontra siya sa Biblia. Si Kristo ba? Si Kristo ba merong katangian ng Diyos? Siya ba ay omnipresent? Ganun ba? Omnipresent po si Kristo. Si Kristo ba ay omnipotent? Omnipotent po si Kristo. Si Kristo ba ay omnipresent? Omnipresent din po si Kristo. Si Kristo din po ay eternal. No? Si Kristo ay creator. Si Kristo ay savior, gaya ng Diyos. Si Kristo ay sanctifier, gaya ng Diyos. No? Si Kristo ay source din ng lahat, gaya ng Diyos. No? So ibig sabihin, pinatutunayan sa atin ng Biblia, explicit and implicit na si Kristo ay tunay na Diyos. So, wala na akong problema doon. Kahit sabihin ni Sis Nelita, dinagdagan niya kanina. Sabi niya, ipinapahayag mo bang si Jesus Christ ay solid na laman? Nako, wala yan sa Sis Nelita, wala yan sa konteksto. Ang tinitindigan namin, we believe that Jesus Christ is true man and true God. Kaya wala kang nagiba, Sis Nelita, kasi wala naman akong tutol na tao si Kristo. Ipinapahayag na namin na si Kristo ay naparitong sa laman. Edi tapos ang usapan, sabi sa Juan, ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay naparitong sa laman ay ang Antikristo, at ang hindi nagpapahayag na si Kristo ay ang Antikristo, no? Unang Juan 4:1 hanggang 6, unang Juan 4:2 hanggang 3, unang Juan 2:22, unang Juan 2:23, unang Juan 2:25. Anong pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? Diyos. Tunay na tao, tunay ding Diyos, no? Sapagkat sabi sa Colosas 2:9, sapagkat nasa kanya ang buong kalikasan ng Diyos, no? Kahit na siya ay nasa anyong tao, no? Noon kasing hinubad po ng Panginoong Hesukristo yung kanyang pagkapantay sa Diyos, no? Yung kanyang kalagayan sa espiritu ng pagkapantay sa Diyos, no? Doon sa 2:5, no? Hinubad niya ito, no? Pero sabi, basahin na lang natin para mas maayos, no? Sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit na siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. So meron pala siyang talagang pagkapantay at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng pangkaraniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nagpakumbaba po kasi ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagmataas. Kaya ang sabi niya sa Juan 5:31 hanggang 32, kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patuto ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Kasi kapag nagpatotoo si Kristo para sa kanyang sarili, magiging parang self-serving ang ginagawa niya. Kaya bilang hindi kontra sa kanyang pagpapakumbaba at pagpapakababa, may mga ibang nagpatotoo sa kanya. Sino? Si Isaias 9:6, si Juan 1:1, 18, unang Juan 5:20, si Pablo, Titos 2:3, Colosas 2:9, no? Roma 9:5, Hebreo 1:8, no? Ganun din naman si Pedro sa 2 Pedro 1:1. No, si Kristo, makataruang Diyos at tagapagligtas ni Kristo. Si Apostol Juan, pinakilala niyang Diyos si Kristo. Sa Juan 20:28, tinawag niyang Diyos si Kristo a statement of faith. At ganun din naman siyempre ang Ama na mismong tumawag kay Kristo ang anak na Diyos. Sabi niya, tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong patotoo ni Kristo sa kanyang sarili? Dito po sa Pahayag 22:6, ang sabi dito, at sinabi sa akin na anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito, ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay nito. Sino yung nagsugong Panginoong Diyos na ito?
nagpakilala po siya sa 16, akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel. So, ibig sabihin, ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. At ang mga naniniwalang siya ay Diyos ay hindi Antikristo. Maraming salamat po. Time. Okay, maraming salamat, Bro Hamsky. No further ado, Sister Nelita, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, time start. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa aming maayos na pag-uusap. At ang napansin ko lang po sa usaping ito ay lagi pong binabanggit ng aking kausap, ang aking pangalan, na pinapalabas na ako ang nagsasalita ng kamalian dito. Ngunit sa katotohanan lamang po tayo na ang kanyang paniniwalang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kailanman ay hindi dakilang utos ng kautusan yan. Kasi kung bakit ang pagpapatunay ko sa usaping ito na ang mga nagpapahayag na si Jesucristo ay Diyos ay mga Antikristo, sapagkat yan po ay babala ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, ito ang sinabi sa umpisa pa lang ng 2:1-6. Ang sabi dito, kayo'y magsilakad sa Kanya, Ama, gaya ng inyong narinig na mga utos sa pasimula. Ano ba ang narinig na utos sa pasimula? Na inutos ng Diyos Ama. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So, ang sabi ng aking kausap, na si Hamsky ng RCC, tunay na aral daw. Nang tanungin ko siya kung may mababasa ba sa Exodo, sa dakilang utos ng Panginoon, na ako ang Panginoong Diyos, na Diyos Ama, Diyos Anak, walang mababasa. So, ibig sabihin, ang salitang ang Diyos Anak, Diyos Ama, Espiritu Santo ay dinagdag na niya naman sa kanyang sariling haka-haka na ang ako ang Panginoong Diyos ay nabubuo daw sa 3 persona, na ito ang ipinapaalala sa atin na sa pasimulang utos dito tayo magsilakad. Bakit? Sapagkat maraming mandaraya, sabi ng pagpatuloy ng talata, maraming mandaraya ang nagsisilitaw sa sanlibutan. Sa makatwid, ang pagkakilanlan kay Jesus ang binabanggit dito. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Kami po na mga tunay na nagsisilakad sa kautusan ng Diyos Ama, wala po kami kinikilalang ibang Diyos maliban sa Diyos Ama, sapagkat yan po ang pinapaalala ng dakilang utos sa kasulatan na ang Panginoon nating Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, ang Panginoon nating Diyos, our God, is one. Hindi po isinama ni Panginoong Hesus ang kanyang sarili sa pagsabi niyang our God, no? Hindi niya sinama, kundi ang sabi niya, our God is one. Ano ibig sabihin nito? My God is your God and my Father is your Father. Yan yung sinabi ni Panginoong Hesus sa John 20:17. Yan ang ipakahulugan niya na our God is one. No? Kaya ang Biblia, kaya ang pagpapatunay ko dito ay napatunayan ko naman dahil ang pagpapahayag ng aking kausap, si Jesus ay Diyos at tao pa. Subalit ayon dito sa 2 Juan 1:7, ang nagpapahayag na si Jesus ay napariritong nasa laman ay itao ay sa Diyos at ang mga hindi nagpapahayag ay hindi sa Diyos. Ito nga ang mandaraya at Antikristo. Mga kaibigan, ipapansin ko lang sa iyo dito no, sa unang Juan 4:2 na ang pagpapahayag nila kay Jesus hindi lamang tao, kundi may karugtong pa, ibig sabihin nagdagdag pa, no? Nagdagdag pa. Ang pagpapahayag nila kay Jesus ay Diyos at tao, which is walang sinabi ang talata na ang na tao at Diyos sa mga Antikristo ay hindi ipinapahayag si Jesus na napariritong nasa laman tao, no? Yung mga Antikristo nagdagdag pa sapagkat ang utos ng Diyos Ama sa atin, siya lang ang makilalang Diyos. Kaya nga ang nasusulat dito magsilakad tayo sa Kanya dahil ang mga mandaraya at Antikristo ay maraming magsisilitaw sa sanlibutan, no? Mga hindi ipinapahayag si Jesucristong nasa laman. Bakit ko pinatutunayan sa paksang ito na ang mga nagpapahayag na Diyos si Jesucristo ay mga Antikristo? Gaya ng nasusulat naman dito sa talata sa 2 Juan 1:7. Sapagkat malinaw ang pagsasabi ng Diyos Ama na sa kanyang utos sa pasimula, doon tayo magsilakad, no? Para hindi tayo mandaya, no? O hindi tayo makapandaya.
lagi kong narinig sa kanyang mga salita, na wala daw akong kaalam-alam na lumalaban sa ano na to. Ibig sabihin na hindi raw ako nag-aral ng mga hermeneutics o ano-ano pang ethics yan. Ang gusto niyang palabasin, mag-aral ako ng kasinungalingan ng Trinitarian. No? Mga kaibigan, mga tagapakinig. Sa utos ng Diyos, ito ang katungkulan nating mga tao. Kung sa pasimulang utos pa lang na hindi mo nasunod, kaibigan, huwag kang magmalaki na sinasabi mong ikaw ang tunay na aral. No, nakakahiya sa Diyos eh. Time. Okay, maraming salamat po, Mr. Moderator. Okay, maraming salamat, debaters. Salamat po sa inyong magandang debate at I feel smooth, no, sa aking kaluluwa. So, thanks be to God. So, that debate is brought to you by Debaters Convention, sponsored by Vitamin C. If you want to boost your immune system, just avail, no, nasa online po at pwede pong i-deliver sa inyo from house to house, no. So, okay. So, hindi na natin patagalin. At bigyan ko kayo ng tig-iisang minuto. Ito ay pasalamat lang, ha. Pwede pong pasalamat lang. So, wala na pong habol sa unang minuto. So, unahin ko po si Sister Nelita. Okay po, nagpapasalamat ako sa Diyos na ating Ama sa kalakasang binigay niya sa akin sa usaping ito, na bagamat nasa kalagayan tayo ng katotohanan ay pinapamalian tayo, pero sa Diyos ang lahat ng pagsusukli ng ating mga gawa. Maraming salamat po sa iyo, Mr. Moderator, at sa aking katunggali na si Hamski Ray ng RCC, mga likong aral, Katoliko. Ay maraming salamat po sa iyo at sa mga tagapakinig na nakikinig. Ito po ay paglilinaw lamang sa kamalian tungo sa kaligtasan. Maraming salamat po at God bless all. Okay, so Bro Hamski Ray, it's your turn. Okay po. So, nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumubuo ng Debaters Convention. Pero bago ang lahat, siyempre sa ating Panginoong Diyos at sa aking nakadebate si Nelita na naninibigan ko rin sa likong aral, na sana ay buksan na niya ang kanyang puso at isipan upang sa ganon ay maligtas siya sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun din po, siguro po next time po sa Diyos lang, no, kapag may magde-debate ng papasok, magsara po tayo, mag-mute po tayo kasi napakinggan ko malakas po talaga kanina yung distraction, habos wala na pong marinig doon sa debate, no? Or siguro po sa next time na lang po yung mga involved na lang po yung papasok, no, yung mga involved. Gawan sana ng DevCon ng rules, no, na yung mga magde-debate lamang, yung timer, yung moderator, yung recorder, yung sana papasok para at least ganun hindi magkaroon ng distraction kasi hindi naman. So Anthony, ayan. Salamat. Okay, maraming salamat Bro Hamski Ray, Roman Catholic Church Defender, no? At siya po yung kumakatawan. So, Sister Nelita Tenorio na isa pong freelancer from galing po siya ng Cristo. So, hindi siya po freelancer. So, okay, maraming salamat. At of course, gusto kong pasalamatan yung dito po sa atin pong GC. Of course, maraming salamat po sa pagsuporta. Unang-una kay ako po of course, ang atin pong dalawang debaters, and of course, sa atin pong DivCon recorder na walang sawa ang kanyang pagtsatsaga ay ito'y handog para sa lahat at of course sa Panginoon. At of course, kay Heron Monte Mayor, no, ng pagsusuporta po sa ating panghapon debate. Okay? So, dyan po nagtatapos ang atin pong debate. DivCon recorder, meron bang tanong dyan? Kung wala, paki-ano na yung record natin para... Okay, sige, paparinig natin yung mga side comments. Then, bigyan po natin yung both debaters, no, na sagutin yung mga comments. Paki-ano kung saan po naka-address. Maganda yung ganyang program, no? Sige, Maganda. Okay, start po, DivCon, paki-announce.
Debaters, convention. Meron pa? Dibcon? Okay, I think ang favor po sa comments ay nandun kay Bro Hamski. Then, bibigyan ko ng time si Sister Nilita. Then, after kay Sister Nilita, then of course, si Bro Hamski din, konting follow-up no doon sa ano. Kay Sister Nilita, gusto mo bang sagutin yung mga comments? Okay, sasagutin ko yung mga comments. Una sa lahat, hindi itinuro ng Panginoong Sukristo na ako ay Diyos. Bakit hindi ko paniniwalaan, bakit hindi ko pinapaniwalaan ang dogma ng si Kristo ay Diyos? Sapagkat hindi itinuro sa akin ni Panginoong Sus. Isa lang ang Diyos na tinuro sa akin ng Panginoong Sukristo. Ang makilala ang Diyos Ama na iisang tunay na Diyos. Dahil ako ay isang tupa ng Panginoong Sukristo, hindi ako nakikinig sa tinig ng iba. No? Nakikinig ako sa aking pastor, ang Panginoong Sukristo, na nagsasabing ako ay tao. No? Ako ay tao. Ang Diyos ko ang Ama. Ang Diyos mo ang Ama, Nilita. Ako ay tao. So pinakinggan ko ang aking pastor. Hindi ang tinig ng iba. No? Yan lamang po. Okay, so bago kay Bro Hamski, meron pa ba dyan, Dibcon? So, Sister Nilita, bago kay Sister Bro Hamski, pwede mo bang sagutin? Ano ulit ang tanong? Paki-rephrase. Bakit? Okay. Kay Bro Hamski, para kay Bro Hamski yan, hindi kay Sister Nilita. Bro Hamski, so pakisagot. Yes po, kasi naninindigan po ako na ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos. Bakit laging sinasabi ng Panginoon Jesucristo na mayroong isang Diyos? Bakit hindi niya sinabing siya ay Diyos? Sapagkat nga po, lalabag iyon sa kanyang pagpapakumbaba. Ang Panginoong Jesucristo po natin kasi ay nagpakumbaba, nag-anyong tao, nag-anyong alipin, no? Nakitulad sa tao. Kaya natural na tawagin niya ang Ama na kanyang Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 5:31 hanggang 32, mayroong ibang magpapatotoo sa akin. Hindi ko papatotohanan ang aking sarili. Bakit? Sapagkat kung gagawin niya yon, para mo nang sinabing nagsa-self-service ang ating Panginoong Jesucristo. Magiging walang kwenta yung kaniyang pagpapakumbaba at pag-aanyong alipin. Walang alipin at magpapakumbaba, walang mag-aanyong alipin, walang mag-aanyong magpapakumbaba at tao na itatampok yung kanyang sarili. Alalahanin ang sabi ni Kristo, ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagbababa sa kanyang sarili ay itataas. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 2 Filipos 3, naway isipin din natin ang pagpapakumbaba. Na sa 5, kagaya na magkaroon tayo ng kaisipan katulad ni Kristo. Nasa 6, na bagamat siya ay kapantay ng Diyos, hindi siya nagpapilit. At sa 7, bagkus hinubad niya ito, nagpakumbaba siya. At naging masunurin hanggang kamatayan naman sa 8. Yun ang sagot ko. Okay, Dibcon, meron pa ba? Kung wala na, dito po tayo sa GC, no? Wala na? Wala na? Okay, sige. So, bago natin i-off ang atin pong live, so, gusto kong bigyan daan, no? Dito sa atin pong GC, yung nagsuporta sa atin. So, unahin ko ako po meron ba kayong tanong? Tulog na to. 1, 2, 3, 4, 5. Walang tanong ako po So, Bro Heron Montimayor.